The content provided on this podcast is intended for entertainment purposes only. Views and opinions expressed by the guests and or the hosts of Broccoli TV are solely theirs. While we do not condone misinformation and disinformation, all details provided are taken from sources available to us at the time this episode is created. Broccoli TV makes no claim to accuracy, completeness, timeliness, suitability, or validity of any information and will not be liable for any errors, damages, persecutions, or bad hurt arising from conception. Viewer discretion is advised. I'm breaking away from these chains. I am Andromeda. Galactic courage, despite the pains. Call me Andromeda. I've become the master of my own fate, the captain of my soul. Needing no salvation from anyone, not about to fall. May bago kasi tayong hard na technical po si Ate Ansat dahil pansamantala po nasa Kalayawan ating sogong broccoli. But anyways, so okay na no, okay na yung audio natin no sa YouTube. So ano ko lang muna ulit na yung ating intro kanina, hindi pala narinig yung aking mga sinabi. Muli ay isang magandang gabi po sa ating mga kapondahan at isa na naman panibagong episode ng Pondahan ni Ate Pechay Season 2. Pag-uusapan natin ay ang mga kwento at karanasan at aral ng buhay na naranasan ng ating mga kasama na nag-exit sa kulto. At itong special na episode na ito ay muli na naman nating masasaksiyan ng isa na namang kasama po natin dati sa loob ng kulto na nag-exit na at for sure ay naka-move on na rin. And I hope na ma-inspired po ang marami sa atin sa kanya magiging kwento ngayong gabi. Hindi ko na masyadong patatagalin, ano? Dalawa sila actually, yung isa lang muna yung ma-interview natin and I hope makahabol yung isa. Sige, ito, kilala ito ng marami. And although yung mga bagong nag-exit na lang ngayon ay hindi na siya kilala dahil medyo matagal to natahimik at nag-focus sa kanyang life. Walang iba kundi yung ating paring si Potential. Magandang gabi, Potential. Hello, magandang gabi. Yan, hello, rinig yung audio ko. Rinig ba ako? Yes. Oh, yeah. Loud and clear. Bati ka muna, Potential. Yan, magandang gabi sa inyong lahat na nakikinig dito sa podcast na to. Yan. So, ngayon, excited na ako sa mga itatanong sa akin ni Kuya Adel. Yan, sit ako ni Kuya Adel ngayon eh. Hello? Oo, pakilakasan mo lang konti, Potential yung iyong boses. Ayan. Sige, So, sige. ayun, medyo inabala lang natin si Potential dahil alam ko napaka-busy na nito ngayon eh. At napaka dami ng ganap sa buhay niya kaya in-invite ko po siya dito para magkwento nung kanyang naging exit journey. At siyempre, okay, mga content tips paano maka-move on sa kulto. On the other hand, ay of course, ma-inspired ang marami sa atin sa kanyang mga naging experiences. Alright, sige, Potential. Bago ang lahat, siguro maganda kwento mo muna sa amin ng konti lang, konting background lang. Kailan ka ba naanib? Paano ka naanib? And then after nun ay yung naging paano ka nagkaroon ng naging turning point mo bakit ka nag-exit? So, ayun. Ayun, papakilala ulit ako. So ako si Potential. Naanib ako noong
Sabihin ko ba yung araw ng Sabat ko? Ang Sabat ko ay December 20, 2018. So hindi ako ganong, ang mga ilang taon lang ako sa kulto. Umalis ako sa kulto. Hindi ko naman na pinetsahan yun, pero mga bandang hindi ko alam eksaktong petsa, pero mga bandang August 2021, masasabi ko na in a way, naka-exit ako, no? Naka-exit ako, pero hindi pa fully, no? Kasi kinukulit-kulit pa rin ako nung mga opisyalis ng lokal namin during the time. Kasi nga, hindi na ako naging active nun sa pagdalaw. Yan. Ano ulit yung iba pang tanong, Kuya Adel, kasi medyo naputo lang. Sorry. Ayun, okay, hindi, okay na yun. Quick background lang dun sa paano ka naanib. At the same time, yung naging ano mo, Ah, diba? okay. So, Ah, kwento ko ng konti sa kung paano ako naanib. During, ano, actually, Kuya Adel, hindi MCGA ang unang kultong nasalihan ko. Pangalawa to. okay. Pangalawa. Mhm. Unang, unang naanib ako was when I was 15. I joined this born again cult, no, called G12. O bahala na kung may makakadok sa akin doon. G12. Sa G12 ako unang galing. Yan. So, may pattern din kasi talaga ang kulto that you can see in G12, in MCGI, and any other cult, no. Doon ako unang na nagkaroon ng interaction sa isang kulto na centered sa leadership, no questions as dapat ang leader, dapat hindi mo siya kine-question, no. Pero umalis ako doon, and then parang ang nangyari sa akin kaya din, nag-cult hopping ako. Okay, Nag-cult hopping ako. Pumunta ako ng MCGI when I was 17 years old. okay. So, naanib ako during that time na naghahanap ako ng purpose kasi nga, yung dati kong inalisan, dun umikot yung mundo ko eh. So yun yung magbibigay sa akin ng sense of drive, sense of purpose ng being ko. I was called to, ano mo yun? Ano yun yung doing doing God's work. Anong tawag dito? To preach and make disciples. Yan. Yan ang purpose ko when I was in G12, and then nawala yun. And then Yan ba yung kay Cesar Castellanos? yes, yung sa Colombia, sa Oo. Bogota, Colombia. That's it. Oo. Okay. Nakarating pala dito yan, ano, sa Pinas, ano? Oo. That was under the leadership of Oriel Baliano. Yan. Mm. Actually si Oriel Baliano at si KDR, if you're going to search the lifestyle between of the two leaders, ganun parehong Mm. pareho. Ano rin. Actually ang pinagkaiba lang, mas lantaran lang si Oriel. Si Oriel lang nagsabi ng, alam mo yung quote na life is too short, drive a nice car. Mga ganun. Basta Mm. may mga snippets ka na makikita sa kanya na inaamin niya na mukha siyang pera. Tapos yung naninita kapag kakonti yung tinights, ganun. Yung asawa niya yung naninita nun. Ikaw, magkano abuli mo, ha? Yun. Makikita niyo yun. May mga pages na ganun, and may mga YouTube videos siguro kayo na makikita with regards to G12. So please lang, huwag kayong aanib doon. Nanggaling na ako doon. May nag-viral na video na yung lalaki naninita ng abuloy. G12 pala yon. Yes, Yung G12 yun. sabi nga yung sa taas, sabi niya, may pinapagawa dun sa rooftop ba yon na renovation or something ano. Tapos hinihingaan ng something donations yung iba na hindi nagbibigay, sinesermonan. Yung pala, May mga G12 pala yon. parang ganun. Kasi ang focus kasi talaga, alam mo yung focus ng mga na yan, yung ang focus kasi ng mga kulto na yan, yung tinatawag na prosperity gospel. Okay. Prosperity gospel in which
'di ba, kapagka nagre-relihiyon ka, ang ang purpose mo is para lumapit ka kay Kristo, gano'n 'di ba? Mm. Ang focus ng Mm. mga kulto na 'yan kung paano ka yumaman. Yes. Mm. And siyempre, para yumaman ka ilalagay sa'yo yung sa kokote, na sundin mo yung paghihikapok, yun. Tapos dapat nagbibigay ka, you must bless your leader, yung mga gano'n. And by blessing, I mean financially blessing your leader, 'yan, gano'n. Hello? Yes, potential. Eh, nawawala-wala yata ako. Sige, sige, go ahead. Ayan, okey okey na, natapos naman na yung ano ko dun, yung Mm. statement ko with regards dun sa G12. Okay, oo. Ngayon So ngayon, nung okay, nung naging active ka sa MCGI, ano naman yung naging ano, paano ka nagkaroon ng, ah, yung nag-trigger sa'yo bakit ka nag-decide na mag-exit? actually ang alam mo ang pinakamalaking impluwensiya sa'kin kung ba't ako nag-exit, yung pagkamatay ni Bes. Okay. Malaki kasi siyempre central figure siya ng MCGI. Central figure siya ng MCGI and siyempre umiikot ang MCGI sa kanya. 'Yan, Mhm. umiikot 'yan sa kanya. Siyempre, siya yung nagfi-feed ng ano, siya yung nagfi-feed ng ideas na tayo ang bayan ng Diyos, tayo ang kinikilala ng Diyos, tayo ang alam mo yun, parang sa'tin umiikot ang universe, 'no? Parang gano'n ang ipinaparamdam sa'tin ni Bes nung buhay pa siya. Nung nawala siya, siyempre I was expecting na yung kapalit niya will surpass yung kung ano man yung narating niya. Kasi parang ang idea ko sa kanya para siyang si Julius Caesar na isusurpass ni Octavian. I think familiar kayo sa kwento na yun sa Roman Empire, 'no? Julius Caesar was a great leader. Ang tingin Oo. ko kasi Bes ay great leader siya dahil he was portrayed as, alam mo yun, this leader na nag-guide sa bayan ng Diyos sa makabagong panahon, na nagdala ng pangangaral mula sa silanganan patungo sa kalunuran, 'di ba? Ayun ang Oo. ipinagmamalaki natin na si Bes, si Bes ang nagdala ng pangangaral sa Brazil. That ayun, I was expecting that Daniel Rason will surpass him. Hmm. Kasi kasi 'di ba parang gino-groom siya as this, chosen leader, 'di ba? Mhm. Magkasama sila lagi sa picture, parang siya yung hahalili. Tsaka meron pang ano, 'di ba, quote, "May rason para magpatuloy." Hmm. So, actually nag-tweet na nakisama rin ako sa tweet na yun. Ah, ang naging problema lang, pareho kami ni chairman, Hmm. pareho kami ni chairman. In a way na-disappoint din nung umupo na siya, na nung sinabi niya na, "Wag kayong mag-expect." Siyempre hindi mo puwedeng sabihin na hindi mag-e-expect, kasi yan ang nakita namin sa ano mo, sa tito mo in the first place. Saka ganito, yung sobrang ano, sobrang maling pangangatwiran niya in a way na sinasabi niya na magkaiba sila ng tito niya, which is si Bes. Mali. Oo, in a way sabihin mo magkaiba kayo, pero yung tungkulin ng tito mo ay kapareho lang din ng tungkulin na meron ka ngayon. So, kung anong ginagawa niya dapat gawin mo din. Saka yung sinasabi na lahat daw ng tanong nasagot na, hindi, maniwala ako dun. O yung Area 52 di niya nga masagot ng diretso yun, 'di ba? Anything naman na ano, anything naman na tanong na puwedeng mag-arise, dapat he is open to ano, to answer it, 'no? Yun yung reason, yun yung ano, yun yung stepping stone ko kung bakit ako umalis. Kasi kahit nung nandun pa ako sa G12, ang lagi ko talagang kine-question religious authority. Mahilig talaga akong mag-question about religious authority, lalo na kung nag-i-impose ng authority na dapat siyang pakinggan, dapat siyang sundin.
Kumbaga parang kung gusto mong sundin ka ng mga ano mo, ng mga tagasunod mo, dapat you must prove yourself that you are worthy na sundin ka. In that case, hindi siya worthy sundin. Kasi parang ang dating kasi sa akin kay KDR, para siyang makangaral na walang bayag. Hindi niya nga kayang ano hindi niya kayang tumayo sa sarili niyang paa. Ganon. That was one of the reasons kung bakit ako parang nagsimulang umalis. Yan, Kuya Adel. Yes, oo. Yung sinabi mo na mahilig kang question, alam mo, yung diwa mo na yan, ano diwa pahiwalay talaga sa sa kulto. Ayaw na ayaw ng mga, ano yan, ng MCGI yan, yung mga diwang, Totoo yan. mahilig Totoo yan. ma-question Nung at nung mga nung umalis nga ako, isa pantasas. yan sa ano eh. Nung umalis Hmm. ako, isa yan sa ipinanira sa akin. Mahilig daw ako mag-question. Oo, yan ang ayaw na ayaw nila. Yung mahilig mang-question. At yung feeling, parang kumbaga yung kanilang tagline, dyan red tagging dyan is pantas ika sa sarili. So talagang yung mga ganyang klaseng tao, yun yung mga talagang hindi tatagal sa kultong MCGI, which is yun na naman ang nangyari sa'yo, di ba? Hindi ka rin talaga tumagal. Later on, nag-exit ka rin, di ba? So, yun, marami talagang nagising diyan, marami ang kumbaga na curious, marami ang mga nagkaroon talaga ng awareness na questionin yung kanilang belief nung pagkamatay ni Best, no? And yung mga times na yon potential. Ano yung kasi siyempre ko ano na yung trigger na yung curiosity mo, di ba? Pero ano talaga yung naging turning point na nagbigay sa ng mas lalo pang kumbaga parang uppercut or knockout punch na Ay, magandang nakulto ka. tanong 'to. Oo. Actually yung reason talaga is nung nakita ko yung subreddit. Yun, Oo. okay. Ang That was anong year? 2021 din yata yun, oo, 2021, 2021. 2021 yun, nabasa ko yung post ni u/non-INC Here No More. Yun yung tinatawag na tito ni Rain. Yan. Matagal ng Mm. member yun. Actually, isa siya sa mga Ilan pa OG lang ang members nasa yun. subreddit nun, that time? Nasaan, sorry? Ilang pa lang ang nagjo-join? Wala pa yatang 100 yata yun eh. Okay. Saka sa mga matuturing na mga pioneer, no? Ay, I hindi, think hindi. yan yata yung mga times na era na very active si Doctora House, no? Oo. Pero Kuya Adel, I will not consider myself as pioneer. Kasi nung una kong nakita ang subreddit, fanatic pa ako nun. Oo, yeah, yeah. Pero kung kumbaga, at least isa ka rin sa mga diyan, nagpo-post Oo. niyan, no, ng mga time na yun, ano. Actually, actually isa ako sa nireport ko din yung subreddit na yun sa manggagawa. Tapos later on, naging admin ka. Oo. Naging admin ka. Potential po, isa sa mga naging sugo yan ng subreddit po natin dyan sa XMCGI, XADD closet, no, na subreddit natin. So, at yung mga time na yan yung mga popular niya, sina Doctora House, di ba? Oo. Tsaka yung isang DS, si Laika, Ayun. Yun ang unang oo. DS na namit ko eh. Sa DS. Yun yung unang DS na nag-exit at na nagpo-post po diyan, ano. At yun ay yun, malapit din kay Kuya yun, ano. Nagulat niya ako Ah, yung mga picture na sinasend mo na eh. oo. And pero yun si Laika silent exiter lang din yan eh. Maingay lang siya sa Reddit pero never siyang nagsalita sa Zoom, no? Pero one time nagpa-interview yun kay Broccoli. I think episode 3 yata, 3 or 4.
Nandun Yan siya yung eh. Oo. season 1. Oo, Oo. season 1 yan ano. Si season 1, oh, yun. So, okay. So, nung napunta ka sa Reddit, ah, anong ano, paano yung, siyempre, hindi, panati ka pa kamo, di ba? Mm. Ang nakita ko dun, may isang post na nagdebunk tungkol sa tinuro ni Bes na si Pablo daw ay hindi Romano. Yun talaga yung Mm. yung naging reason kung bakit na-discredit si Bes sa akin. Ang ganda ng pagkaka-explain niya doon eh. Teka lang hanapin ko yung link na yun sa Reddit. Ang sinasabi doon Mm. ni Nan Ayen si Lurker No More. Ang ang sinabi kasi ni Bes sa atin, ang sugo hindi nagkakamali ng turo. Mm. Tama. Sa puntong yun nagkamali siya. Ang reasoning kasi Mm. kung bakit siya mali, hindi niya na-consider yung historical context ng sinasabi ni Pablo na ako'y mamamayang Romano. Mhm. Yes. Simula nung nabasa ko yun, doon ako nagsimulang naging active sa sa Reddit. Kasi doon ko nakita na hindi pala siya iba sa mga mangangaral na mangangaral na nandun sa labas ng MCGI. Parehong-pareho lang din naman pala. Kasi bakit? Nagkakamali din siya eh. Siya lang naman ang nagsasabi na pag nagkamali siya, ano yun eh, autocorrect. Siya lang din daw sa sarili niya ang magko-correct sa sarili niyang pagkakamali. Hindi. Mm. May nakapag-correct sa kanya. Kahit naman diba sabihin mong patay na si Bes noon, unfair patay na si Bes tapos saka mo babanatan. Eh, wala bang nasa loob ng MCGI na pwedeng magtanggol sa kanya? Mhm. Diba? Kasi kahit naman sabihin mong patay na, alam mo, ako, kinitiyasis ko si Bes. O, sinabi ko na, ay, mali yung turo ni Bes. Wala bang ibang pwedeng magtanggol doon na nasa loob ng MCGI? Kasi, ano yun, walang pwedeng magtanggol sa inyo. Ano yun, parang habang buhay si Bes, nakatago kayo doon sa ano niya, sa anino niya. Tapos nung nawala siya, wala na kayong kakayahang pagtanggol yung sarili niya, nagtago kayo sa good works. Aba, iba yata yun, parang malaki bulo yan. Kasi naalala ko si Kibuloy, ang sabi niya, wala na tayong debate kasi tapos na ang church age. Di ba parang Mm. ganun yun? Tapos na daw ang church age kaya di siya nakipagdebate kay Bes. Ito naman, hindi na Mhm. raw makikipagdebate kasi ibang panahon na. Oo. Ang pangit nun. Ang pangit ng ganong style, ganong pangangatwiran kasi para bang mas parang bagong tipan lang yan. Moises saka Kristo lang ang ang parallelism. Mm. Na parang Moises si Bes tapos Kristo si KDR. Magkaibang panahon, magkaiba ng kung ano yung gagawin. Alam niyo yun, hindi ang problema kasi sa kanila kapag sumasagot sila sa mga tanong natin, hindi sila consistent. Yun, yun Kuya Adel. Okay, oo. So, yun na nga, ano. So, yun yung that time nag-trigger sa'yo kung bakit kagap ka saliksik ngayon, no, dun sa mga aral. Kasi napansin ko sa'yo that time nung nabap ako sa Reddit, very active ka na nun eh, no? And Oo. uh, there was a time na narinig na rin kita nun sa Broccoli TV. Alam mo, isa sa mga ano nga, ito yung gusto kong sabihin din sa'yo. Isa ka din kasi sa nag-trigger sa akin that time na yung ano na kung bakit ako nagkaroon din ng interest, no, saliksikin yung mga aral ni Best na balikan, ano, dahil ewan ko naalala mo yung dinibunk niyo yung ano yung mga pulo ng dagat, no? Kasi ang sabi doon ni Best ayun ay sa silanganan, di ba? Oo. Sa Pilipinas daw yun.
Pero yun nga, kung titignan mo yung uugatin mo yung mga lumang salin, mga dating salin, ay hindi nangangahulugan na yun ay sa Pilipinas na dahil ano nga yun ulit, parang ang nakalagay doon ay coastal, tama ba? Oo, nasa coast. Kasi hindi Nasa coast pwedeng o ano, coast. hindi pwedeng Pilipinas basta-basta yun. Alamin mo yung konteksto nun. Saka hindi lang naman Pilipinas ang pulong nasa ano, silanganan. Saka Oo, ano so yung meaning ng may silanganan, di ba? theory na yun ay possible na nasa area ng ano ba yung party na yun, yung party ng northeast ng ano. Pwedeng Japan, ah, ganun. Pero titignan mo pa din kasi ah, silangan ng ano, kasi nung panahon na yon hindi naman nila gamit yung mapa natin. Di ba ang mapa natin, nakagitna siya sa London. Eh nung araw, hindi naman ganun ang mapa, di ba? mm, Kaya medyo sasablay siya doon. Hindi yan, ano yan eh. Dun, yung mga pulo ng dagat na yan. Naalala ko yung kasama ko yata si Rindon nung nag-ano kami niyan. Ang tinignan ko dyan ay yung sa Oxford. May Oxford commentary ko ya Adel, doon ko yung tinignan. May sense yung mm. paliwanag. Yan. Actually, inano ko dito sa Zoom yung post na sinasabi ko. Yan, yan Oh. yun. Yan yung post na sa Reddit na sinasabi kong nagpamulat sa akin. Yan. Oh, yun yung tinutukoy dun sa Isaiah 24:15, di ba? Mga pulo ng dagat. Pero may mga theory sinasabi ng mga there's a possibility na yan ay dun sa area ng Cyprus, no? Yun ang Oo, ibang kasi ibang napatapon din sabihin. sila dun eh. Napatapon din naman sila Oo, dun. Kasi nangalat ang mga Hudyo eh. Nangalat sila. correct, correct. Oo. So, kailangan mo kasi i-take in considerations kung kailan at saan sinulat yung during that time na isinusulat niya, di ba? Nung sinabi niya nasa Yes. silanganan. Yes, 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 yes. So, yun baka maya yung nung sinusulat nila yon nasa silanganan, eh, sila, party sila ng nakaharap sila sa timog, di ba? Or nakaharap sila sa ano ba, sa west or something, di ba? So, hindi Oo, mo ganun. hindi mo rin masasabi kung ano yung mga times na yan, papaano nila tinitignan yung mga direction o yung mapa, di ba, during that time. So, malayong malayo kasi yun sa panahon natin ngayon. So, kaya may mga study na nagsasabi na yung mga pulo ng dagat, there's a possibility na yung mga area na nasa Cyprus kasi may mga pulo dun no? And Oo, tama, tama, tama. gaya ng sinasabi mo, yung mga Israelita noon, nangalat sila at nakarating dyan sa area na yan, sa mga island dyan, di ba? Mm. Ganun, ganun Kuya Atel. Yun yun, So isa yun, yun yun, ako. yung, yun yung sinasabi ko, na something na nagkaroon sa akin na parang open mind na I have to something na to check, di ba? Yung mga araw na yan. And then the rest is history, di ba? So, Yes. chinek ko na rin yung history ng Bible, kasi hindi ako apektado dun sa mga sa mga sabi nga chismis or kung ano mga about best, no? Mga personal nila. Hindi ako natitisod dun Ang basis ko rin talaga is aral. So kaya binalikan ko yan. Ngayon, till I found out na may mga inconsistency din talaga at um, may mga tawag dito um, unverified stories na nakasulat sa Biblia, kaya hindi ka taka-taka na may mga interpretations sa best na mali din talaga. Di ba? So mga lang yan, personal interpretations. So kaya doon na debunk ang ko na ano lang to, tao lang to, walang divine intervention
na kesyo may Diyos na gumagabay sa kanya, di ba? So ganun. So yun yung gusto ko lang din i-share yun ano. Although hindi yung istorya ko importante, yung istorya ni paring ano, Potential. So ayun, parang nung time na yun naging active ka sa Broccoli TV, right? Sa Yes. Reddit ano. Yes. Para I think 2 years, no? For that span kasi I was a college student pa nun. College student pa kasi Oo. ako. Kaya marami pa Oo akong na. time. So, tsaka nung time na yon nag-ano ka pa, 'di ba? Nagbukod gumawa rin kayo ng sariling ano no, parang YouTube Segment. ni Brother Rain. Si Rain ano, si Rain po isa Ha. Catholic. Kung mapapanood yung mga unang episode ng Broccoli TV, Catholic 'yon, si Rain. So isa rin siya sa mga pioneer na mga panelist sa Broccoli TV, yung mga during that time, no? And ayun, yung nagkaroon kayo ng sariling YouTube podcast na dinidebunk niyo yung mga aral, 'di ba? Ng MCGI. Yes. Oo. Naalala ko Ah, yun. buhay pa ba ngayon yun, yung YouTube nyo na yan? Actually, hindi nag-ano. Oo. Yung Pero active pa, buhay pa. Nakaano pa. buhay pa naman. Buhay pa naman yun. Oo. Anong pangalan nun Actually, yung YouTube nakihiram mo? kami. Actually, nakihiram kami ng airtime kay Brox during that time. Yung mga unang episodes namin sa Broccoli TV yun. Sa Broccoli TV rin pala. Oh. Anong pangalan pamagat nun? Yung kay Onesiporus. Parang ano siya ni Onesimus, di ba? Oo, Nesiporus. Yun, yung mga debunking, matagal na po ginagawa yan sa Broccoli TV. So may mga times na nakapag-debunk na rin ng mga aral, no? Before. So, hindi na po bago yung mga debunking na yan. Marami na pong mga episode before na nag-debunk din, no, ang Broccoli TV din sa mga aral. Actually, paulit-ulit na lang din ngayon nga yung mga naririnig natin, di ba? Potential. Halos lahat nabanggit na yan sa Broccoli TV, di ba? So, yun, Oo. bali, okay, nung mga time na naging active ka sa Broccoli TV and dumating yung time na nagpahinga ka. Ano nangyari? Oo. Alam nyo ba ako nagpahinga kasi kakagraduate ko lang ng college. Ang target ko naman is pumasa ng board exam. Kaya nawala ako. Hindi kasi pwedeng ma-distract ako sa pagre-review ko during that time kasi ano yan, mahirap pumasa. Lalo na kapag engineering ang board exam. Naku, patayan Hmm. yan. Mahirap, sobrang hirap, sobrang higpit. Hmm. Actually, habang nagpo-podcast tayo, nagre-review na ako noon. Pero magaan lang kasi nasa college pa ako eh. Pero simula nung gumraduate ako, doon ako parang nasabi ko sa sarili ko na kailangan kong pagpokusan to kasi gusto ko kasi first take tapos na. Yun. Hmm. Kumbaga parang isang take lang tapos na. Kasi matagal din ang review kay Adele. Ang Hmm. isang full review ay naglalast ng 6 months. Hmm. 6 months yun. Kung uulit-ulit ako dahil bumagsak ako, o di isang taon na yun, sayang din. Kaya nag-focus ako sa pag-review sa board exam. Kaya nawala rin ako. Nakahiatus ako nun. Nakahiatus ako sa sa subreddit saka saka sa podcast. Hindi rin ako ganong nakakapag-moderate during that time. Yun ang inaatupag ko during those times. Ang minsan napapasok-pasok ako nung Christmas break yata namin kasi wala akong ginagawa. Pahinga lang ako nun. Hmm. Minsan-minsan na lang ako pumupunta. Ganun kay Adele. So, and we are happy naman, no? Na kahit na hindi ka na nakapag-contribute dahil alam naman namin kung ano yung dapat ma-priority, di ba? And when we are happy dahil nagkaroon ng magandang resulta, di ba? After Oo, 2 years nag-hiatus ka sa podcast as an panelist, 'di ba, sa Broccoli TV, sa subreddit admin. After 2 years, ano ba nangyari? Potential. nangyari,
Yung nangyari ay siyempre nakapasa ako sa board exam though may iniim ako nun eh, di ko nakuha. Pero ganun talaga. There is something in life na hindi mo makuha. Pero at least nakapasa ako sa board exam. Ang rating ko ay mga nasa 87, 88 yata. Which is malaki na yun. Mata? 80, 80, Lang eh. 88%. Ang 73 pala Actually, nung mag... ang ang passing sa board exam ko Adel ay 70. Hmm. 70. Naka-88 Hmm. ako. So, that is okay. After that, So, ngayon, isa nagtra ka ng ganap na engineer. full-fledged na ako na engineer. Wow. Ano ka ba? Civil? Electrical? Mechanical? Civil. Civil engineer ako. Maraming yung mayaman sa civil engineering. Ha, Mga yung contract. baka iba yung iba yung yumayaman doon. Pang DPWH yan. Mga Nako. civil engineer. Hmm. Pero in fairness, marami akong kilalang civil engineer rin talaga na mas umangat ang buhay, gumanda yung buhay kumpara sa Oo. ibang mga engineering ano. I don't know pero hindi ko naman inaano kumbaga yun lang yung na-observe ko personally, no. Yung mga civil engineer kasi din talagang tumitira kasi ng mga roads, diba, buildings, kaya dumadaan Oo. talaga sa kanila yun. Oo. Mm. Under talaga ng civil engineering lahat ng yun. Oo, so gano'n. So ngayon, you are an engineer na. Ano na ang ano mo ngayon? May trabaho ka ba? Employed ka Yes. or you are Yes, business? Ano mo? yun ang pinagkakabalaan ko ngayon actually nagdi-design. Actually, may ginagawa nga kami ngayon eh. Sa ibang bansa yung dinidesign namin. Yan. Kaya ano, kaya minsan hindi rin ako nakakapag na dito kasi nga may mga ayun, mahirap din mag-design, hindi rin basta-basta yung pagde-design ng structures lalo na pagka high rise, mahirap yun. Mm. Mahirap. Hindi may mga susundin kang codes and provisions. Ah, Mm. syempre ang nakataya kasi doon pangalan mo. So, Mm. yun ang pinagkakabalan. Pagde-design, minsan nakakapag rin ako, nakakapag-teach, ganun. Mm. O yun. So, maganda yung nakikita kong future mo. Ano to? Payaman to. Si ano potential, no? Kaya, Sana. oo. Kaya masasay ko kay Michaela kung anong pakakawalan to. Paano wala pa si Michaela? Saan na ba si Michaela? Andiyan na siya. Ay, ito na pala. Oo. Ay, speaking of Michaela, nandito na pala. Ano to? Hello, Isa good rin evening. Na-miss ko kayo. Rinig po ba? Ngayon. Rinig? Loud and clear, ayun. Nga, nakikinig ako. Sorry na late ako. Alam na ni Potential Yan. yun kung anong ginawa ko. Isa sa Ayun, mga na-miss ko muse kayo ko ng Broholic sobra. TV. Ay, grabe Si sa Mika. muse. Grabe, 4 years ago, nung nag-podcast ako na closet pa ako nun eh. Actually, pa-exit na nga ako nun eh. I am glad na ito. Fully exit na at wala nang pakialam sa mga kulto. Neto lang, Yun. nung last year, may balak nga sana akong idemanda na Tita Pak eh. Kaklase ko siya ng high school, by the way. Kasi pinost niya na ako eh. Tapos, syempre, nangibabaw pa rin yung utak. Nangibabaw pa rin yung talino natin. Block na lang natin. Kasi, wala akong panahon makipagtalo sa isang tao na parang yung lata ng walang laman. Mm. Yan. Tapos, honestly speaking, biglang nag-flashback sa akin yung high school days na ang bobo nga niya eh. Kaya nga, nakapasok din ng top 10 yun dahil sa akin eh. Kasi munti ko na nga ipabarangay yun kasi una barangay muna eh. Tapos sabi ko, wag na lang. Sinumbong ko pa siya sa parents ko eh. Honestly, ayun. Marami na rin akong binlock. Kasi kung ako yan, tuluyan ko yan, mga ganyang klase na kuminsan, yung mga abuso na. Kasi akala kasi nung iba, masyado nilang tinetake advantage yung pagiging MCGI jeans mo, di ba?
Hindi nila Oo. alam, may mga nag-exit na open-minded at palaban, 'di ba? May Totoo. kakilala nga ako um, medyo dinudugas siya doon sa isang business partnership nila, tinuluyan niya. Talagang Uy, very. dinedemanda niya na talaga. Siguro akala niya hindi pa nag-e-exit itong kakilala ko. Mm. Sabi na lang niya, Kuya Adel, makikita na lang niya. Magugulat na lang Mm. siya at magkakaharap kami. So, may mga gano'n na wag niyong masyadong ismulin, ano? Or Tama. wag niyong masyadong ang makakala niyo kasi is ano lang 'to, mga nag-exit, may MCG agents pa, hindi niyo alam, iba diyan palabanan, 'di Oo. ba? Kaya 'to si Miguel mabait pa 'to, 'di ba? Thank you. Buti Oo. Naawa buti pa na ako eh. natiyempo ka rin. Naawa pa ako kasi may anak siya. Inaalala ko yon. Number one, may anak siya. Kasi sabi ko, kung kakasuhan ko sana siya or magkakabaranggayan sana kami, maganda na lang na i-block ko na lang. Kasi naalala ko yung sabi ng kaibigan kong pare. Actually, a while ago, sinabi niya sa akin, kasi nag-hangout kami after the mass. Sabi niya nun sa akin, better to keep silent. Pag galit ka na, wag mong isusulat. Mainam na manahimik at huminga ka na lang. Parang yun yung na-apply ko rin ngayon eh. Which is, ganun din naman ako eh. Pag nagagalit ako sa real life ko, better na manahimik na lang talaga ako. Danan mo. Kasi sabi ko may ganti eh. May Diyos eh. May Diyos ako eh. Kasi yung mga taong iniyakan ko mostly na grabing nakapanglait, hindi ko unexpected yung mga nangyari sa buhay nila eh. Even yung mga ditapak na ng insulto sa akin. Ayun. Oo, Tapos, naalala ko yung mga kwento mo nun. Halos oo, umiiyak ka, 'di grabe. ba? Dahil sa Oo. pinagdaanan mong yung struggle ng pag-uusig sa iyo that time, discrimination, 'di ba? Bullying. Mm. So, 'yun, mabigyan mo nga kami ng konting background lang paano ka ba naanib, Michaela, kasi marami hindi na Ah, nakakilala sa iyo, 'di ba? Oo. okay. Alalahanin lang natin yung YouTube na marami akong sinabi regarding doon kay Macbeth na worker at doon kay coordinator at ng kay Dita Pacboy. Okay. Ba't ako naanib? So, yung parents, yung papa ko kasi nung mga age ng 8, 7, naririnig ko na kasi siya eh na nakikinig siya ng yun nga, yung Bible Expo. Tapos nun, ako, na-encourage naman ako na, manib kaya ako. Not until nung nakilala ko si Dita Pacboy, na naging kilala ni Potential yun. Sorry, Potential, ikikwento ko ah. Kilala ko siya. Tapos, nung ano na, wait lang, nung nag-break kami, doon ako naanib. Actually, si Potential pa nga yung isa sa reason na inaakay ako eh. Oo, Sabi totoo ko yan, pa nga, inakay ko yan. inakay mo pa ako noon, Diyos ko. Tapos, nung naanib na ako, ganon, yung alam mo yung 7 years akong, 7 years ako, I don't know, 5 years akong nagsuri. Kasi nung nagsusuri ako ng 5 years, baby talaga ako nun sa lokal eh. Kahit bisita ako eh, bibigay na lahat nila. Bibigay lahat sa'yo na sa lokal, lahat ng pagkain na gusto mo. Kunwari, pag nag-request ka ng, gusto ko ng ganito, ibibigay nila sa'yo. Tapos yung dati, nakakatikim pa ako ng hydrogen water ng libre. Tapos, nung umanib na ako, may bayad na. Wala. Yun na yung hinuhut-hutan na ako. Inaalam na kung magkano sahod ko. Kung kumusta na, ganyan. Hindi ko rin alam na kasi pag alam nilang single ka, ito yung pinaka mas nagpatroma sa akin ng sobra. Nung umanib na ako, may mga nag-add na sa akin sa Facebook. Yun na. Tapos ang start na nun, nung na yun, may mga pumoporma na. Yun yung cause talaga ng trauma ko, mostly lalaki. Ang nakakahiya doon, ang hindi ko nakwento sa podcast, merong isang matandang lalaki na nag-chat sa akin. Sabihin na natin ng mga edades niya, 30s to 40s, ganun lang. 40s, rather. Ako that time, bata-bata pa. Tapos, ang ginagawa niya, pag una, kinukumusta ako, ganyan, bibigay niya ako ng sitas. Minanahimik ako, sabi niya na, kapatid, may sabi niya na, may nasabi ba akong hindi maganda? Sabi niya, eto, bigyan kita ng cellphone number. Binigay niya yung cellphone number sa akin, text mo ko ha. Ha? Sabi ko, bakit
ganito sila? Kasi minsan yung hi ka, hello ka. As in, binabakuran na ako. Lalo na pag nalaman nila na single ka. Ang isa sa akin, ng number one na kapagpatroma, yung worker namin. Yung sinasabi kong si Macbeth na ayun talaga ang ng life ko. Alam ni Potential yan, pinabasa ko yung mga chats. Until now, nakakip pa rin talaga sa akin. Kaya nga, pag binabasa ko yun, ang cringe pa rin niya. Tapos, ano pa ba yung mga ginawa niya? Na, kunari ang gagawin niya, may mga post ako sa Facebook, tapos sasawayin niya ako, sasabihan niya ako ng ganyan, ba't ka nagpo-post ng ganyan, alam mo ba na ganyan, magsasampal na yan siya ng sitas. Teka lang, di ba sinabi mo nung nag-Zoom meeting tayo ng mga kabataan, na pag may problema, ang babaeng ditapak, sa babaeng worker lalapit. Pero bakit pag lalapit ka, pag ang lalaki may problema sa lalaking worker, bakit ikaw na lalaki ang lumalapit sa akin? Doon na yon, nagtataka na ako noon. So, kino-corner na ako. Tapos, di ba, isa rin yung si coordinator, nung naamoy niyang single ako, tapos, Teatro Kristiyano din, probationary na ako, nang that time na yon, pumoporma na rin sa akin. Tapos, sinabi ko sa kanya na hindi kita gusto. Ayaw kita, may iba akong gusto. Kasi talaga mataas ang standard ko talaga sa lalaki. Sobrang taas talaga ang standard ko sa lalaki. Tapos, pinipilit pa rin niya manligaw. Not until na nag-guess na ako na ng manliligaw na tigalabas, nagalit siya. Duda nga ako siya yung nagsumbong nun eh. Tapos, may isa pa, may Gcos din. Ang dami nilang pumuporma sa akin eh. Nung mga time na yun. Tapos, nung nung medyo hindi na maganda ang ihip ng hangin, gano'n, madalas na akong, number one, hinuhututan ako ng pera na, ganyan, baka mamaya may maitulong ka naman sa wish, ganyan. Until nag-pray na ako kay Lord na, Lord, please ayoko na ng ganito. Kala ko ba na, hindi pala, dito pala sa aniba na to. Dito pala sa samahan na to, uso ang bakuran pag single. Sabi ko, Lord, bigyan niyo ako ng sign na isang tao. Not until si Potential tumawag sa akin. Tumawag sa akin nung night na yon. Na, ayun, sabi niya sa akin na, yung sabi niya nun sa akin, ano ba, inalala Sige, ko kwento mo yan. Kwento kinikilig mo yan. ako. Ano yung ayaw mo sa MCGI? Gusto ko yan. Pilit kasi tagal na akong Kinikilig. hinihilig. Oo, doon kami April yun. nagsimula. Kasi Sige, may oo. duda ako, may duda din pala siya. Oo, sabi niya, ano yung ayaw mo sa loob ng MCGI? So ako nagsabi, yung nga, uso yung bakuran, ganito, ganyan. Tapos sabi ko, parang hindi ko nga alam kung tatagal pa ba ako. Tapos not until si Potential nagsabi sa akin ng, ano ba, not until si Na yun Potential na yun, nagsabi, basta sinabi ko yun na, na mahal kita. na parang Mahal kita. ganon. Parang ewan ko paano napunta yun doon, pero parang Oo. yung gabi kasi na yun, isa confession na kung anong nakikita namin sa MCG, and then a confession sa kanya na type ko siya. Doon Oo, nag-start yun kay yun. Adele. Doon kami nagsimula niyan ni Micaela. Kasi Yung sweet close naman. friend kami. Close friend kami. Anak ko na lang. Close So friend eh. magiging open ako sa kanya kung ano napapansin ko. And Sabi ko then nga, nag-open up din siya ng personal Bakit style experiences. mo lang talaga yung potential? Sorry, Bakit style mo lang talaga din? style ko. Eh, actually, mataas din ang standard ni Potential sa babae. Mataas din ang standard ko sa lalaki. Kaya siguro nag-compatible kami parehas. Sabi ko, gano'ng kataas ang standard mo sa babae, gano'n naman ako kaliit. Anyways, yun na yung start ng story namin dalawa. Then, yun. not until hanggang ngayon, Kuya Adel, kami pa rin. At sabihin mo na nga Potential. Pero nung time kasi na yun, ako yung unang umexit sa aming dalawa. Siya, Mm. nag-aalangan siya, kahit may duda siya. Ako yung nag-akay sa kanya, papasok. Ako rin ang nag-akay sa kanya palabas. Diba? Inakay ko siya palabas. Pero nung bumalik tayo sa
as a Catholic, ako ang unang bumalik sa atin dalawa. Ikaw ang sumunod, di ba? Kasi ako naging unchurch ako nung time pa yun eh. Tapos, di ba, nung unchurch ako eh, galit ako sa lahat ng relihiyon eh. Ang kilala ko lang Diyos eh. Tapos, yung one time, pumasok lang ako sa isang simbahan. Kasi may problem mo. Teka muna, Micaela, sabay ba kayo nag-exit? Parang Hindi. Nauna ako. Nauna ka, Nauna ako. tapos di ba ako, closet na ako ng time na yun eh. Di ba? Okay. Yun na yung, etong pinaka-worst experience lang, Kuya Adel, kasi nung umexit na nun si Potential, ang daming mga tiga-lokal niya ang chinachat ako. Sabi ko, bakit kayo mangingialam ng buhay niya? Talagang inaalam na nila kasi daw girlfriend ako. Ha? Hindi porke ako ang girlfriend, ipapaalam niya. 'Di ba? Potential. Pinakialaman na yung ano mo, yun lahat ng mga post mo, tapos may mga nasasagap na akong mga chismis about sa kanya. Tapos ako noon medyo closet pa. 'Di ba naki-join pa nga ako noon sa ng KKTK. Parang palaro nila na hindi nga nila ako pinurse aidan. Ang inano lang sa akin, maghugasan mo na lang yan. Sabi ko dapat, kaya nga nung nakita ng nanay ko yung sugat ko, galit na galit yung nanay ko nun. Bakit daw hindi ako inano? Akala ko, sabi ng nanay ko, akala ko ba okay ang samahan mo na yan? Hindi eh. Okay. Talagang, ang traumatized nun sa akin talaga. Ang nakapagpa-traumatize talaga nun sa akin ng sobra, yung kay Dita Pacboy talaga sobra. Di ba Di ba Potential pa-exit na rin yun, di ba? Bali-balita lang. Hindi pa exit, exit na rin yun. Ay, buti. Yung Dita Pacboy na sinasabi niya, exit na rin yun. Exit din yun. Ang kwento pa nga nun, nag-away kami nun ng partner niya kasi sinisisi nga ako na ako daw yung reason na bakit daw kumalat yung issue between sa kanya. Sabi ko, wala akong kasalanan dyan. Pinarangka ko yung partner niya. Sabi ko, wala akong kasalanan dyan sa ano mo. Makasawat lang ako. Alam mo yun kaya ako natawa dun sa kwento na yun kasi nangyari sa kanya yung nangyari sa akin. Parang diba? kinain niya yung sinabi niya eh. Sobrang yabang niya eh. Actually, napakayabang niya eh. Kaya nga nung last nagkita-kita tayo, sa akin, okay naman kami ng partner niya. Magkaibigan naman kami at exit na rin yon. Naakay namin palabas. Di ba? Oo, yung partner niya ni Dita Pacboy, naakay namin palabas. Tapos nakita kami nung last year. Wala na, ang ganda niya. Mas gumanda nga siya ngayon eh. Sabi ko, sabi ko, napakaganda mo pala nung hindi ka pa. Nakakaawa siya tignan nung nakaanib pa siya. Hindi naman sa pagyayabang, Kuya Adel, nung umanib ako, muporma ako eh. Ayoko nang mukhang losyang eh. Nagla-light makeup ako. I don't care kung ano sasabihin nila sa lokal. Wait lang. Pinag-aralan ako. Kailangan ko mag-ayos. Ayoko nung nakikita mo dyan na parang hindi nag-aayos. No way. Kaya sabi ko, gusto kong, di ba? Yung ito kasi si Micaela na-meet ko na to eh, no? Nag-meet pa tayo noon, galing ka naman nun. Hindi ko na maalala kasi. Mapalad ang nakakita ng mukhaan kay Kuya Adel. Oo, nag-apparition din Kuya Adel sa akin. Napakabait. Ay, pala si Kuya Adel. Tapos kinabukasan, nagkita-kita tayo ulit noon. Tapos that time si Potential, nakikita mo pa lang sa video call. Oo nga, hindi na siya nakapunto. Pero exit ka na noon, nung time na yon. Yung mga time na yun, that was 2023, yes, exit na. Okay. Oo. Pwede mo bang kasi for the information lang, kasi si Micaela is siya, I don't know if he's still connected do sa company na yun. Connected ka pa rin ba doon? Hindi na. Pero pwede mo ba siyang banggitin dito? Basta sabihin na lang natin na oldest na media company na lang. Yun na lang. Yun. Sige, ganun lang.
Si Micaela po kasi is employed sa isang one of the Oh. biggest and media company po Ah, sa Pilipinas. Kaya opo. ano ito, career-oriented din po ito si Micaela. Kaya bagay na bagay itong dalawang ito. Nakikita ko itong dalawang to. Kinikilig ako tsaka naiingit ako. Gusto ko na nga i-block to Tapos, sa Facebook ko kasi laging sweet. tapos ito, Singit isa ka pa, lang. ngayon kuya, currently nagwo-work ako ngayon sa Catholic company. Alam ng mga alam ng mga kaibigan kong pare, alam ng mga kaibigan kong madre, yung mga nangyari sa akin, which is na-open up ko sa kanila. Then, alam mo, natuwa talaga sila sa kwento ko. Kasi talagang umiyak din ako, ganon. Sabi nila na cause ng trauma talaga yung nangyari sa akin. Tapos, yung isa ko pang friend na priest, ang sabi niya, kinento ko kasi kung ano yung mga nangyari sa loob. Then, bigla siyang napaano sa akin. Alam mo yung napanad siya. Ay, napaano siya. Napashook siya ng head niya. Then, sabi niya na, confirm kulto ang inaniban ng mga to. Napashook siya ng head niya, sabi niya. So ano no, ang ganda nung exit story niyo no. May pagka-love story din yung ano no, yung inyong pag-e-exit, 'di ba? Hindi siya Totoo. hindi siya yung katulad ng ibang nag-e-exit na individually. May nauna, may nahuli, tapos may pag times na nag-away, di ba? Pero sa inyo kasi, dalawa, parang, alam mo yun, parang ano ba talaga kayo? Parang soulmate ba tawag doon? Or destiny? Same pa ng birthday. Same pa ng birthday, Kuya Ad. Kung MCGI pa yun, parang destiny kayo dalawa. Destined mapunta sa dagat-dagatang apoy. Dahil nag-exit sa MCGI. Oo. Tsaka kagandahan kasi, para sa kaalaman po ng mga nakikinig, yung pag-exit po nila sa MCGI and yet, napunta po sila sa isang religion, di ba? Sabay Yes. din po sila at naging ano sila, nakikita ko yung ano ng mga Facebook, very active po sila no dito sa isang religion na to. And pwede niyo bang sabihin, guys, paano At nangyari? may ano yun? So, di ba ako ang unang sumama dun sa ministry na to? Kasi parang dumating na nun sa point na sabi ko kay Lord, Lord, kung igagrant mo yung prayer ko, babalik ako sa'yo. Kasi wala papunta na rin ako nun sa magiging hate ko na rin si Lord eh. Kasi may nangyaring dagok sa buhay ko eh. After nun, God request yun nga, yung ni-request ko kay Lord, na-granted, which is grabing ang saya. Tapos, nung umadad lang ako ng misa, nung nag-grant na ni Lord yung prayer ko, hindi pa ako nagsa-sign of the cross nun. Not until na may nagsabi sa akin na, eto yun nga, si Micaela, gustong maging part ng ministry na yon. So, ako, okay. Hindi ko pa sinasabi, pero alam na niya yun nandun sa puso ko. Tapos not until na sinama na ako doon sa ministry na yun. Yung sumama pa nga ako nun sa ministry ko, parang ang mindset ko pa nun, parang may pagka-unchurch pa ako. Syempre, yung trauma ko nun sa MCGI, nandun pa eh. Tapos, nung talagang nagtuloy-tuloy na ako sa ministry ko, doon ko na-appreciate ang lahat. Sobra. So, nung okay na, ganun. Alam din ng mga friend ko, ng mga priest, ng mga priest na yung sa trauma ko talaga doon sa dati kong ano. Pinapashare pa rin naman nila hanggang ngayon sa akin yan. Then, nandun pa rin yung counseling kasi worse nga yung nangyari scenario sa akin before. Tapos, not until na sinama ko lang si Potential doon sa misa. Sinama ko lang nun si Potential nun sa misa. Sabi ko, pinasama ko lang siya nun. Tapos sabi ko na, gusto mo bang mangumpisal? Pero nasa ministry na ako nung time na yon. Gusto mo bang mangumpisal? Alam mo yung pari na yon. Instead na sabihan kami husgahan kami sa confession. Anong sinagot niya? Welcome back. Doon yung pinaka nakakaiyak na sinabi niya sa lahat, yung welcome back. Yun yung sabi ko, kung sa kulto, wala, tiwalag ka na yun. Bakit dito? Grabe pa, welcome back pa. Ang saya pa nila. Accept ka pa rin, ano? Yun yung totoong pag-ibig. Diba? Walang pag-ibig judgment. Talaga.
Pag-ibig talaga, kuya. Tapos, eto na. Nung afterwards, si Potential, parang sinabi ko lang na, gusto mo sumama sa ministry? Ginanong ko siya. Sumama siya. Alam mo ba, lahat ng mga kasama ko sa ministry, kinikilig sa aming dalawa. Kami yung sa ministry na magkakasama na kami yung couple. Even yung mga priest. Ang natutuwa ako doon kasi support sila sa relationship namin dalawa. Ngayon lang, ang naglolokohan lang sa ministry namin, kailan kayo ikakasal? Yung hindi ko makalimutan na pinipicture ang kaming dalawa. Sabi ng isang pare, kayo? As in, may kilig yung boses niya. Kayo? Sabi ko, tapos nagnad lang kami ng head. Sabi niya, mat ngayon ko lang nalaman. Tapos may sumigaw, ikakasal na yan. Talaga, as in, natutuwa ako kasi yung magkahawak yung kamay namin, naglalakad, yung may magtitili na lang sa amin na taga-ibang ministry, may mga pare na kinikilig din sa amin. Sabi ko, hindi ko to naranasan sa loob ng kulto. Kasi kung ganyan, alam mo sa iisang upuan, pinaghihiwalay pa nga kayo eh. Tapos aalamin pa yung kwento ninyo ng mag-couple. Sa amin, never talaga, Kuya Adel, as in, never inalam yung buhay namin ni Potential. Kung ano yung mga pinagdadaanan namin. Pero nandun pa rin naman yung support talaga sa amin. Kaya sabi ko, napaka-grateful ko na bumalik ako. Sobrang napaka-blessing. Doble ang blessing namin. Tapos pag kami yung nagsiserve, dalawa, alam mo yung natutuwa lang ako kasi pagka nakikita mo yung mga taong napaproud sa'yo na, ay, maganda palang influence ng dalawang, ang saya. My heart is full. Tapos, Potential, okay lang sabihin ko. Potential. Ano ba yan? Tungkol saan? Ay, kanina may sinabi si Padre na sabi niya na natutuwa daw siya sa relasyon natin. Kasi daw, tuwa daw siya sa relasyon nating dalawa kasi paano daw natin na ma-manage parehas. Sabi ko, usap. Communication is the key. Baba. Communication is the key kaming dalawa. Then, dasal kami. Magkaano kami. Minsan nagro-rosary kami parehas. Tapos hindi namin dinadaan sa init ng ulo. Pag yung isa not in good temper, tumatahimik ako. Either yung isa sa amin, pag hindi good temper, tumatahimik na lang kami. Tapos, hindi na rin namin masyadong pinag-uusapan yung mga buhay namin nung sa kulto. More on looking forward talaga kami, dalawa. As a partner. Kaya sabi nila, ang mature ng relationship nila. Ganun naman po kasi talaga eh. Mature kayo parehas. Although nandun yung... Grabe. Oo, mature kami Nahihina ako parehas. sa kilig. Grabe naman yung love story niya. Kuya Adel, may kapalit to Medyo na ako, na-overwhelm ako at naiihi ako sa kilig. Grabe. Ang daming mga natutuwa sa comment section, no? Sabi, ano raw? Asawa pala ito ni Potential. Hindi pa po asawa. Pero they are going very, very strong, di ba? Galing eh. Grabe, daming mga natutuwa sa inyong love story. Ang cute kasi ng exit journey niya, from MCGI to Catholic. Pero alam mo, isa sa mga striking din sa akin, yung doon na itanong ko na rin to kay Potential, yung pagiging agnostic niya that time nung nasa niya, although di naman niya sinoconfirm is agnostic talaga, parang nasa limbo lang siya nung time na yon. And yet ngayon naging believer siya, no? Naging theist si Potential. So which is yun yung sinasabing lagi din natin dito sa Broccoli TV. Kasi si Michael and Potential are one of the, masasabi ko rin, mga pioneer din na panelist dito sa Broccoli TV, no? Especially si Potential. And ang tingin ko kay Potential parang papunta na sa atheist. No? And
Only to find out this recently na very active na siya sa Catholic and naging believer siya kay God, no? So, that's only proof na at ang Broccoli TV hindi natin hinihikayat, no, na or ini-encourage na iniimpluwensya ng sino man na wag maniwala sa Diyos, 'di ba? Or maging agnostic or atheist. Ito, this is a clear example, 'di ba? Na merong mga nandito na they still 'di ba, believer pa rin. Like for example, si Micaela, let's say potential, 'di ba? So hindi totoo yung mga paninira ng iba na wag kayo makikinig diyan kasi ano man kayo na maging atheist. Tama ba? Micaela, no, potential. Yes po. Yes, actually, anong tawag dun, nung nalaman yata ni Brooks na nag-revert kami sa Catholic faith, inexpress niya na masaya, masaya siya, gano'n, na nirerespeto niya yung pagbalik namin sa Catholic faith. And hindi ko naman naramdaman na nag-iba yung pakikitungo ni Brooks sa amin during that time. Wala. Wala naman. Kasi actually during those, nung 'di ba nung nagsasalita pa ako sa Broccoli, though agnostic ako during that time, wala namang nag-ano sa akin na huwag kang mag-Bible Bible during that time. May actually 'di ba may separate segment nga kami doon, nakakahiram kami ng airtime kay kay Brooks. During that time kami ang Bible wing ng ng Broccoli TV na na nung nawala kami si Enoch ang pumalit. Oo. Oo, yun yun. Di ko naman naramdaman na that there is something different, that there is parang malaking pagbabago. Wala naman. Yes. So, kasi yun kasi yung pinapanira sa Broccoli TV nitong mga alam mo na mga believer diyan, mga nagpa-podcast ngayon na mga workers wannabe, may mga gano'n na pinapanira sa mga bagong nag-e-exit na kesyo wag daw makikinig dito dahil ano raw, mga atheist daw, no? Yun po ay isang malaking fake news, no? Kaya mag-ingat po kayo sa mga alam mo naman kasi pagka believer potential at may pagka maka-Diyos pa, ano yan medyo alam mo yun, merong something May off ano ka. pa, may Uh, prejudice siguro. Kasi may prejudice, hindi, oh yeah. ako di ko sila masisisi. Di ko sila masisisi. I don't want to blame them na ganun ang attitude nila towards atheism dahil yun ang na-inculcate ni Bes. Alam Yes, mo correct. ang pagmumurahin ni Bes Kaya ang nga, atheist eh. yun ang tinetake advantage nitong mga naninira sa Broccoli TV na kesyo atheist daw, agnostic, no? Huwag daw makikinig. So, which is not true. Dahil sa Broccoli TV, open po ang lahat ng belief dito. Wala po tayong judge. Although sometimes may mga china-challenge po tayo mga belief para mas makatas natin at mas lumutang yung ano yung totoo, di ba? At mabigyan ng chance yung iba na mag-express ng kanilang mga pinaniniwalaan na ngayon, di ba? So yun, hindi nakakatuwa nga dahil right now, couple kayo and very active kayo sa inyong faith ngayon, di ba? So ano ang nagiging kumbaga something like um, difference nung pagiging couple sa labas nung ikaw ay nasa loob ng MCGI? Ako, personally, una, 'di ba? Alam mo yung yung kailangan mo ipagpaalam bago maging legal na kayo sa loob ng iglesia. Na para bang mas mahigpit pa sila sa magulang nyo, Mm. 'di ba? Kasi kailangan alam taga saan ba yung shota mo, ano tungkulin niya, may tungkulin ba yan? Oh Mm. Brad, may tungkulin si sis, huwag mo siyang guluhin. 'Di ba? Nakikita Parang natin ang yan. problema kasi doon, 'di ba? Ah, namumulit sila sa ganun. Yung wag mong guguluhin yung may tungkulin pero binabakuran lang naman nila yun. Oo. Babakod lang naman ng babae. Alam mo yun, parang ang hirap kasi kapag ka
pagka nandun ka sa MCGI, may mga instances or may mga tao siguro na yung relasyon nila tinatago nila. Kaya di mo sila masisi kung bakit meron silang mga karelasyon na patago. Lalo na kasi siyempre ako kay KTK, naging kay KTK din naman ako dun. Siyempre napapansin ko yun sa kanila na meron silang mga karelasyon na patago either sa loob or sa labas. Kasi parang may pulis na parang ano, parang may Stasi. Alam mo yung ano, Nazi police na Stasi. Yung parang babantayan lahat ng kilos mo. Na anything against sa batas nila ay alam mo yun, mapoprosecute ka, pwede kang masuspende. Yun kasi ang threat kapag ka nagshota ka ng may tungkulin, masususpindi ka. Eh syempre, 'di ba sa isang fanatiko Yadel, ano ang dating pagka sinabing masususpinde? Parang gina-state ka na ano na hindi ka pwedeng mag-abuli. So ibig sabihin parang Delikado parang yung kaligtasan mo pag namatay ka. Ganun yun yun. eh. Oo, yun. Ah, Kasi yun ang problema kapag nasuspindi ka. Kaya nakakatakot. Unlike nung lumabas ako, wala namang ganun. Wala namang may problema. Actually, kasi wala namang problema talaga sa pakikipagrelasyon eh. Wala namang masama sa pakikipagrelasyon. Ang mm. masama siguro gumawa ng ibang bagay na makakasakit. Hindi naman makakasakit ang pakikipagrelasyon. Siguro kung magloloko ka, yun, masakit yun. Bawal talaga yun, hindi okay yun. Pero yung magmamahal ka lang, wala namang masama doon eh. Wala kang kailangang pagpaalaman. Siguro bukod lang sa magulang mo. Yun, bukod lang sa magulang mo. Eh sila, daig pa magulang. Hindi ka naman nila hindi ka naman nila, alam mo yun, hindi naman nakadepende sa kanila. Di naman Wala sila naman silang bumubuhay ambag, sa'yo. kumbaga. Hindi nga sila nagbibigay ng ano eh, di ba? Ng pandate eh. Oo, Kahit nga pakasal sa ano, kala mo naman wala akong ambag. pinapaaral ka para sitain lahat ng ginagawa mo sa buhay mo pati. Grabe, di ba? Ikaw naman, Micaela, how's the the experience? Nakalabas na? Or yung, Yung teka lang. magkakaroon ng couple, ng partner sa labas at sa loob. Okay, unahin muna natin yung sa loob. Yung sa loob kasi, pinaalam ko na kasi kaagad doon sa, unang-una doon sa tungkulin ko, syempre, TK coordinate. TK, not, tama kay TK coordinator ko muna pinaalam. Sabi ko, doon sa kupal na yun na, sabi ko, may nanliligaw na sa, may nanliligaw. Sabi ko, may boyfriend na ako. So, bigla siyang nagsabi na, paalam mo na yan sa kay Kuya Macbeth. Sabi ko, sige. Nagsabi na ako kay Macbeth. Sabi ko, Kuya, magki-quit na po ako sa Teatro Kristiyano kasi ano na po ako, in a relationship na po ako. Alam mo, unang tanong niya sa akin, tiga saan yung lalaking yan? Tapos sinabi ko yung lokal ng ganito. Tapos, anong pangalan yan? Parang, alam mo, daig pa yung magulang ko eh. Daig pa yung mga magulang ko eh. Sabi niya, tapos sinabi ko yung pangalan niya, ni Potential. Pagkasabi ko nun, alam mo, hindi na siya, nag-scene na siya. Tapos si coordinator, bigla akong in-unfriend. Tapos, si coordinator na kupal, inad si Potential. Tapos pinalo siya sa sa isang social media account. Parang, ewan ko, nagmamasid siya. Tapos, nung naging kami na ni Potential, lahat ng mga pumorma sa akin, pinag-unfriend ako. Lahat talaga, as in. Tapos, yun na, binalitan na namin na ganun na. Tapos, nung one time, nagkaroon kami ng KKTK gathering nun, biglang sabi ba naman na tong tong worker na to, kung sino man yung kabataan dito na may karelasyon, magsabi kayo. Talaga, kasi diin ng pagkakasabi niya. Sabi niya, o sino dito yung mga may karelasyon? Tapang ko, nagtaas ako ng kamay. Sabi ko, sabi niya, except lang dito kay Micaela. Kasi talagang nagpaalam yan eh. Pinapaalam pa nga eh. Okay. Tapos, yung one time nun, di ba, potential na, inakbayan mo ko. Tapos, Hindi ang lang worst na, akbay. Wala mo akbay lang, ay, magkayakap tayo. nakayakap tayong dalawa. Bigla kang chinat ng coworker ninyo
na bawal daw yun. Di ba? Sinabihan ka nun. Oo. Sorry. Natawa ako. Tapos ano ngayon? Sinisita-sita ako tapos ngayon siya tong may asawa na. Tapos, yung pangasawa niya, Kuya Adel, yun yung nag-advise sa akin. Yung napangasawa niya, yun yung nag-advise sa akin na i-report ko na si Dita Pacboy. Di ba? Natawa nga ako sa ikot ng mundo yun. Ang liit yata ng mundo. Ang liit nga lang ng mundo, kaya tawa kami ng tawa ni Potential. Sabi ko yung nanaway sa'yo at ang nag-advise sa akin, by the way, mabait naman yung nag-advise sa akin. Yung nag-advise sa akin, naging sila pala. Alam mo yung tawa talaga namin, talaga ni Potential, hindi namin mawari. Tapos, netong umexit na kami, napag-compare ko, alam mo yung, di ba nakwento ko naman sa'yo kanina, Kuya Adel, na support sila ngayon sa relationship namin na hindi ko naranasan sa loob ng kulto. Pag nakikita kami somewhere here in Manila, alam mo yung magtitilian pa sila. Pag kunwari nakikita nila magkahawak kamay kami, ganun. Tapos minsan nagpaparinig sila, kailan ang kasal? Tapos yung ganun. Tapos may mga nagsasabi na, "Uy, sponsoran namin kayo ah." Ayun yung napakasaya ko talaga ngayon na may mga ganun palang mga tao. May mga ganun pala talagang mga tao na meron pa pala na ganung mga tao na support pala. Na talagang hindi pa pakialaman kung ano yung relationship. Kung ano yung pinagdadaanan ninyo sa relationship, ganun. Doon sila nakasupport sa likod lang namin. At proud na proud ako ngayon talaga. Naka-exit na ako. Sabi ko, nasa tamang path ako. Talagang iniligtas talaga ako ng Diyos. Niligtas kami parehas ni Potential. Ngayon, payapa kami na bitungkulin sa ministry at mas napamahal pa namin ng isa't isa. Sobra. Talaga. Parang Kinikilig. bakit ganun? Parang feeling ko kayo lang ang love ng Diyos. Hindi, Kasi, oh. kasi nasa loob ko yun, nag-jowa na, paglabas, nag-jowa, tapos naging successful sa career, diba? Naging So, parang, ano ba yan? Parang, Lord, ba't naman ganun? Ba't parang si Potential lang yata yung love mo? Joke lang. May favoritism. Love ka rin. May Talaga timing lang. destin lang siguro talaga kayong dalawa, no? And Oh. of course, we're looking forward no sa inyong relationship, and siguro kung kayo magkakatuloy, baka kayong first couple na nagkatuluyan na panelist ng Broccoli TV. Ano na kami, ninong kami diyan ni Sogong Broccoli. Magsi 6 years na nga po eh. Simula nung pag-exit na. Potential, magsi 6 years na raw. Sorry na. Nabanggit ko. Hindi, maganda makapag-build muna kayo ng, alam mo yan, maging stable, maging Totoo. maayos yung Then, na yun eh, I think, doon na kayo papunta eh, di ba? So, yun lang, I do believe na hindi na kayo babalik sa kulto at hindi na ulit magpapakulto, di ba? Never again, never na po. Ayaw na po Never. talaga. Kasi, grabe na yung nangyari sa amin eh. Alam mo yung pagbabalik man ako, parang kumuha lang ako ng isang malaking bato na ipupukol ko sa ulo ko. Kaya hindi na. Kasi sabi ko, kasi may ugali ako na pag alam kong ayaw ko na, hindi ko na yan gagawin ulit. Hindi ko na ganun eh, na-experience na ako eh, trauma na eh, babalik ko pa ba yung trauma? Kaya sabi ko, wag na. Maganda na buhay ko ngayon. Kaya nga, nung pag tinitignan-tignan ko na yan sila, alam mo yung, wala ka nang pakialam. Minsan, hindi ko na nga pinipicturean. Dati, pinipicturean ko pa eh. Ngayon, wala na. Okay, daan lang kayo dyan. Wala akong pakialam sa inyo. Ganun na yung attitude ko ngayon eh. So, Sige. it's a sign na talagang naka-move on ka na, no? Yes, sobrang Nasa naka-move on na. potential, Kaya nga minsan, pagka kumakain kami, nakakasalubong na, okay, normal na lang. Minsan sasabihin na lang namin, uy, may pasalamat to. Uy, may ano to. Uy, Gcos to. Pero wala na.
Hindi na namin inaalam. Tsaka yung mga nangyayari na sa loob, wala na eh. Oo. Wala na Wala talaga nang eh. As pake, in, no? wala na akong pakialam. Maliban na lang nung yung may issue ng palakol, doon ako medyo nagkaroon ng pakialam pa ng konti. Tapos sabi ko pa kay Oo, Papa nung time. in-expose namin yung palakol issue na yun. Tapos yung sinabi ko pa sa Papa ko, Papa, sabi ko doon sa father ko, pa, alam mo, buti nakalabas na ako doon sa sa kay Soriano. Soriano kasi tawag ni Papa eh. So, Soriano na rin. Nakalabas na ako kay Soriano. Kasi may issue pala ng palakol doon. Ang sabi ni Papa, mabait kasi Diyos natin. Alam mo, niligtas ka. Ginanon ko ng Papa ko. Sabi nga niya, kahit yung parents ko, tuwa ngayon. Tapos, alam mo yung pinaka-kinikwento ng nanay ko sa iba. Dati nawala sa landas yung anak ko na yan. Kita mo ngayon, mga ano na siya, napaproud na si mama sa akin na naka-exit ako. Na napaproud talaga yung parents ko na nakalabas talaga ako. Tapos, thankful din ako kay mama na ginupitan niya yung buhok ko. Closet pa ako ng time na yun, talagang ginupitan niya yung hair ko. Kaya sabi ko, grabe. Tapos doon pala Kuya Adel, yung regarding doon sa paggupit ng buhok. Wala naman din doon pala sinabi sa Biblia na bawal gupitan ng buhok. Ang sinabi lang naman doon sa Biblia, ang babaeng may mahabang buhok lang naman. Wala namang sinabing bawal gupitan eh. Sabi ko, saan doon? Although, kasi nung dati, nung kaanib pa ako, medyo, ko pa yung mga sitas na yun. Ngayon, okay. As long as as long as na gagampanan ko ang ministry ko ngayon at wala akong taong inaapakan at lagi lang ako nagdadasal. Yun. Tapos, mas lumakas ang faith namin parehas as a couple nung lumabas kami. Mas lumakas yung faith namin ngayon. Tapos, never kami nanghuhusga sa mga tao, katulad ng mga atheist, agnostic. We respect yan. Kasi may kanya-kanya tayong paniniwala eh. Kasi unlike nung kaanib kami, nanghuhusga pa kami. Nanghuhusga ako eh, number one. Nung naka-exit ako, nung naranasan ko yung mga yan, parang siguro naging instrument din ni Lord na umanib ako eh, dyan sa relihiyon na yan. At paano rin ako umexit eh. Parang lesson talaga ni Lord yun na huwag ka talaga manghuhusga ng mga tao may pinaniniwala. Kasi may mga pinagdadaanan. Yun yung pinaka-greatest na lesson sa akin. Kaya yung some of my friend na may agnostic, may atheist, respect. Kaya pag nag-uusap kami nun, ako, Catholic ako. Okay? Sinaset aside ko muna yung Catholic ko. Pagkikipagkaibigan muna natin sa isa't isa yung natin. Kasi kahit minsan kahit sa, kunwari, magpakita lang ako ng magandang, yung sinasabi nilang good works, kahit kayo na-apply ko yun. Na yung magpakita ka lang ng magandang ginagawa sa tao, kaya mo siyang maakay kung anong merong faith ka Which is natutuwa ako doon. Ngayon, nasabi ko, Lord, grabe ang instrument niyo sa akin. Dinadasal ko yun lagi. Sabi ko, thank you pa rin. Tapos, alam mo yung, ngayon, hindi na rin ako nahuhusgahan pagdating sa pananamit ko. Pati pag may makeup, wala. Mga religious person pa yon. At, mga nakakasama ko pa minsan sa kalsada. Kasi, nagganan ako before. Nagganan ako Mas, di ba pinagbabawal nga ni Bess yun? Yung mga paglakad-lakad mo dun sa kalsada. Sumasama na ako sa mga ganon. Kasama mga religious, which is ang sarap pala sa pakiramdam. Sa mga religious persons. So you mean parang mas masaya kasama yung mga nasa labas kaysa yung mga nasa kulto? Totoo. Ang malaya. Ito yung masasabi mo, Kuya Del, na malaya. Yung masasabi nating malayang galing talaga sa Diyos. Tapos, hindi husgahan kung ano yung kinakain mo. Bibigyan ka pa nga Susponsoran ka pa Ganun. I'm full talaga sobra. Hindi yung malaya na ang ibig sabihin ay gagawa ka ng masasama o kasamaan, di ba? Kasi ganoon ang mindset kasi ng ng MCGI Kasi sa MCGI daw may utos, may batas na dapat sundin.
Sa Katoliko ka, malaya ka. Kaya kahit ano gawin mo, maglasing ka, mag-ano ka, bisyo ka, gano'n, they allowed, no? Mm. Pero Hindi. hindi naman gano'n ang feeling pag ikaw ay nasa Catholic, di ba? Actually, Not Opo. all, although may mga gano'n, no? May mga gano'n na gano'n ang pakiramdam, pero still, the same din naman even sa MCGI, di ba? Wag na tayo magpaka-hipokrito, di ba? Kahit na sobrang higpit ng aral diyan, still marami pa rin na gumagawa ng labag sa aral ng MCGI. Patago nga lang, 'di ba? Hindi lang gano'n kalantad, 'di ba? Opo. Yung potential, may sinasabi ka? Sige, potential, Sige, ano sige, yan? okay lang. Okay ka na. Oo. Pero teka muna, may itatanong daw si Ansat. Sige, pagbigyan muna natin. Quick break muna tayo. We'll be right back after these messages. This podcast is brought to you by Wilfredo's, where everyone knows everybody. Located at 4th Block, E. Hermosa Street, Pateros, Metro Manila. To go there, just search Wilfredo's in Waze. Opens at 6 p.m. up to 1 a.m. every day. For inquiries, please contact Wilfredo's at Facebook. Hindi, wait lang. Kasi naalala ko yung, hindi ko alam kung kanino ko narinig to, na walang utang na loob si Eli Soriano sa mga Katoliko. Kasi ang Katoliko, di ba tama ba ako yung potential? Ang una nagpano ng Bible, tama ba? Di ko alam kung kanino ko narinig yun. Yes, that Ay, was sorry. Mag-ano Reed. lang ako. Sorry, wala pala ako audio kanina. Sorry ulit Iulitin ko yung tanong. Okay. Kasi ito, sorry, kung may audio na, siguro may audio na ako, rinig na siguro ako, no? Opo. Yun, yung tanong ko is para sa mga bago ka kung lumabas ng ng MCGI, no, yung mga viewers nating bagong labas. Alam nating na-demonize ang Katoliko sa MCGI. So, maraming tataka, no? Okay na po ba? Rinig na po. Okay Nga na. po sa ano. Ngayon, Wala so, raw audio. meron na, na-check ko na ngayon, meron na. So, na-demonize ang Wala, Katoliko. Anong motivation, no? Bakit sa Katoliko kayo bumalik? Anong nakita nyo sa Katoliko na wala sa MCGI? Yung mga big differences ng dalawang religion. Yun. Sige po. Sorry kanina walang audio. Yun. So, okay na. So, nalala ko lang kasi yung, correct me if I'm wrong, potential ha. Hindi ko alam kung kanino ko siya narinig na si Soriano walang utang na loob sa mga Katoliko. Kasi, kanino ba nanggaling yung Biblia na ipinadala dito sa Pilipinas? 'Di ba sa Katoliko? Yung binabasa niya na yan, galing din niya sa Katoliko. Pero medyo nagtataas na ako ng boses eh. Kasi, yung binabasa niya na yan, galing din naman yun sa Katoliko eh. Yung knowledge niya na yung Katoliko siya Yes. natuto eh. 'Di ba? Tama. Hindi ko alam kung kanino ko siya narinig podcast, sa podcaster. Tapos, for me, kaya ako bumalik, kasi payapa ako eh. Kasi, pag magsisimba ka, pag homily, mostly sa mga pare, hindi nang huhusgan tao. Yun yung reason bakit ako bumalik. Yes. Isa pa, pagdating sa Eucharist, napaka-consecrated. Talagang ramdam mo na may Kristo doon eh. Parang kasi, ang ibig sabihin lang kasi na misa natin as a Catholic, sa amin as a Catholic, remembering Christ talaga. Remembering Christ. Kaya nga pagka doon na sa Eucharist, talagang umiiyak ako eh. Ramdam ko may Kristo ako doon eh. Tsaka, hindi ako inusgahan ng Kristo ko doon eh. Pumasok ako ng ganito ang damit ko, hindi ako inusgahan ng Kristo. Tsaka, ang nagustuhan ko pa doon, being as a Catholic, mostly sa mga religious group, hindi ko naranasan yung mahusgahan. Ang naranasan ko lang nandun tayo sa point na may mga iilan, pero may mga iba rin na ina-advisean talaga. So, ikaw na potential, yun yung reason na bakit ako bumalik. Tapos, Ako ang prayers. reason. Ay, sige. Ako na ba talaga? Ikaw na po. Ikaw na, bebe. Okay. Yeah, Yung mga na-mention kasi ni Micaela ay nakikita rin sa ibang reliyon.
Kaya hindi yun ang isasagot ko. Ah, sa'kin ang reason ko talaga kung bakit ako bumalik, medyo napapyaw ko yun nung sumaglit ako sa broccoli nung mga nakakaraang araw. Hinanap ko yung historicity ng ano, ng Kristyanismo magmula sa simula. Yun talaga ang hinanap ko. Magmula sa panahon ng mga apostol hanggang sa panahon ngayon. May mga simbahan na kayang i-trace ang sarili nila pabalik dun. Isang simbahang Katolika dun, 'no? Actually, there are what we call apostolic churches, 'no? Yun yung, the Catholic Church, the Eastern Orthodox Church, the Oriental Orthodox Church, and the Church of the East, 'no? Puro silangan ano. So, nakita ko yung continuity ng pananampalataya mula sa panahon natin ngayon pabalik. Kasi, isa sa reason kung bakit ako bumalik is dahil nga dun, that is ano mo yun, hindi siya naputol. Yung bawat isang pari na tatanungin mo, kaya nilang matrace yung sarili nila pabalik kay Kristo eh. Kasi merong pinaniniwalaan ng simbahan na apostolic succession. More on ano kasi ang ano ko reason kung ba't ako bumalik sa simbahan, more on doctrines at saka ano, ang tawag dito, more on doctrines saka rules. Taliwas yun sa tinuturo ni Bes na pwede mong gawin kahit ano, hindi. Actually, to be frank, if one will follow the rules of the church, the Catholic Church, I'll be frank with you, mas mahigpit pa yun sa MCGI. Pero anong napansin ko dun, hindi siya hindi siya mapanghusga sa mga taong hindi nakakasunod. Ang ibig kong sabihin dun is, you have the chance to, alam mo yun, I mean, kasi babagsak at babagsak ka naman talaga, eh. 'Di ba sa parte ng relihiyon, common naman na nagkakamali, common na nakakagawa ng hindi maganda. Pero hindi ka hahatulan agad. Kumbaga may leniency towards sa tao dahil mahina siya at nakakagawa siya ng pagkakamali dahil tao siya, normal lang siyang tao. Kumbaga ibinubukas ng simbahan ang pintuan niya para sa kahit na sinong taong gustong magbalik, kahit ano pa ang background. Yun ang yun ang ano, yun ang isa sa nakita ko kaya ako bumalik, Opo, 'no. Yun, yun. yun po, Ansad. Yun, ito second question ko naman 'no. Um, Kasi ano proud kami sa'yo potential, eh, lalo yan si Micaela 'no, nakakausap ko rin naman before 'no, lalo nung pumasa ka sa ano, sa board exam, one take Yes, lang 'no, so we're very happy for you oo. 'no. Ano sa tingin mo yung mga narating niyo na ngayon pareho? Kasi ngayon si Micaela is ano rin, eh, kumbaga ang layo na rin na narating niya, nagkatrabaho siya sa kilalang ano 'no, yung kinukuwento niyo nga kanina, hindi na natin babanggitin, company. Ano sa tingin niyo yung narating niyo na ngayon na hindi niyo mararating kung nasa MCGI pa kayo? Hindi ko mararating 'tong posisyon ko, sa'kin personally sa career ko. Alam niyo kung bakit? Kasi uubusin ng MCGI yung oras niyo. Hindi ako nung nasa loob pa ako ng MCGI, ang ginagawa ko nun para magkaroon ako ng oras sa pag-aaral ko, nag-a-attendance lang ako ta's hindi ako dumadalo talaga. Kasi isipin niyo yung ano, magsisimula kasi ang pag-abot niyo sa pangarap. Actually sa high school ano yan, foundation yan, pero magiging critical ang kolehiyo niyo. Sa kolehiyo niyo kasi, lalo na sa mga estudyanteng closet na nakikinig ha, makinig kayo. Critical ang college years ninyo sa pag-abot niyo sa pangarap niyo. Mahirap makakuha ng stable na career at trabaho kapagka na-compromise ang pag-aaralin niyo ng kolehiyo. Mahirap 'yan. So, pagbutihin ninyo sa kolehiyo pa lang para pagdating ninyo sa trabaho, maging maayos kayo. Ngayon, tungkol dun sa iyon, hindi ko mararating 'tong
posisyon kung nasaan ako ngayon kung nasa MCGI ako kasi nga mas tumagal pa yata pagkakatipon nila. Gano'n na ba katagal ang pagkakatipon nila? Matagal na, no? Or Um, umigsi? umigsi yata ngayon eh. Pagkakaintindi ko pinapaigsi na ni KDR. I'm not sure. Oo, kasi inconvenient kasi. Na-experience ko pa kay Bes na, inabot siya ng 14 oras ang pasalamat. Naabutan ko si Bes na ano, 14 oras. Yun yung 6 AM to 8 PM. Naabutan ko yun. Ang tagal nun, isipin mo magpapaalam ka sa boss mo, 3 araw ka magli-leave. Or sasabihin mo sa ano, absent ka ng college. Ano, absent ka dahil sa pasalamat. Malaking mawawala sa'yo, lalo na kung tumapat ng midterms yan. Paano kung tumapat ng midterms saka finals yung pasalamat? Yari ka. Siguro ano, para sa mga closet na nasa kolehiyo, try niyong i-prioritize yung pag-aaral ninyo para mas madali umexit. Yun. Saka, ayun. Yun lang muna pala kasi yung may sasabihin ako na hindi na related dun sa tanong eh. Sige, sige, sige. Si Mikaela muna siguro. Sa akin siguro, kung kaanib pa ako, siguro, honestly, magsasabi na ako, kailang potential. Hindi ako nakapag-aral ng second degree course ko. Kasi, nalala ko noon na nalaman nila na may potential ako sa ganitong larangan. So, ang sabi nun nila sa akin, huwag ka nang mag-aral ng ikalawang mong kurso kasi dito sa UNTV, tumatanggap sila ng kahit hindi sa larangan mo. So ako, naging interesado. Sige, kahit experience lang, baka naman i-hire nyo ako. Kasi meron akong potential dun sa larangan na yan eh. Ano mo sagot nila sa akin? Full slot na, wag ka nang mag-ano. So, sabi ko dun pa lang. Kasi sabi nila, wag na raw ako mag-aral, hindi naman daw mararating daw hindi ko na naman daw maidadala daw sa langit daw yan. Isa pa, yung hindi ko rin mararating yata, kung siguro nandun pa ako sa loob ng kulto, siguro yung, kung ano yung mga meron akong nabibili ngayon, kasi ngayon nabili ko na eh. Siguro pag nandun pa yata ako, hindi malabo na yung pera na sana iniipon ko para dun sa bagay na gusto kong bilhin, baka siguro hinuhut-hutan na nila ako at hindi malabo makakapagbigay ako. At hindi rin malabo na kung nandun pa ako sa loob, yung puro ko leave sa trabaho dahil sa may matters na ganito, pasalamat, ganon. Ngayon kasi, mas natitipid ko na yung mga leave ko ngayon sa trabaho. Then, thankful talaga ako dyan. Then, sa trabaho kasi ngayon, kagandahan lang ngayon kasi sa trabaho ko, alam nila yung ministry ko eh. Okay lang na kahit malate ako, papasok ako doon late. Kasi naintindihan naman nila kasi Catholic company rin kasi yung pinagwo-workan ko eh. Kaya sabi ko, napaka-thankful ko talaga. Yun. Ano, Kuya Adel, ang ganda ng relationship nila, no? Nakita mo, no? Kasi sa atin, sa MCGI, minsan pagka maagang naging mag-boyfriend tsaka girlfriend, feeling mo mag-aasawa na agad eh. Pero silang dalawa, kahit nasa labas sila ng MCGI, no? Nakita mo, inuna nila yung future nila, naka-establish na, titulado si Potensyal, napakaganda nung career ni Micaela. So makikita natin dito, kahit wala pala sa MCGI, pwede talagang mapabuti. At I think mas napabuti pa, lalo yun sa relationship nyo, no? Isa ngayon sa pinagdadaanan niyo, I think 'no, kulang na lang siguro is yung alam mo na yung bells, tsaka yung let's say kasal 'no. So, what's next sa inyo? So, feeling niyo ba na-achieve niyo na pareho yung dapat niyo ma-achieve? Kailan ba kami makakarinig ng ano, wedding bells? What's next? Naku, Sige po. may condition kami Kala ko neto, sasabihin niya ate. anytime soon eh. Joke lang. Hindi, may kapalit to, di ba? May pinag-usapan tayo potential. Mga ninong at ninang tong mga to. Pag tayo, di ba? May pinag-usapan tayong dalawa. Oo. May kapalit.
Dahil ngayon, okay, masaya naman, pero ay kapalit. Nandoon sila sa, ano. Pero pinagpipray pa rin namin parehas to, yung nangyayaring ganyan sa relationship namin. Kasi pinagdadasal namin yung isa't isa talaga hanggang ngayon eh. Pero yun, ang saya lang namin na may ganun pala sa relationship. Hindi pala yung katulad sa MCGI na iisipan ka nila kagad na ano, na napakasaya ko talaga for potential. Sabi ko, kung siguro nagkaroon pa ako ng ibang karelasyon nun before, siguro, lalo na yung, yung mga talagang fanatics, kawawa ako. Thankful ako. Sabi ko, yung pala yung araw na yun na, yun na pala yung instrument na pala si potential. Kaya sabi ko, hindi ako nagsisi sa lalaking pinili ko. At hindi rin siya nagsisi sa babaeng pinili niya. 'Di ba? Yun. Sige po, Kuya Adel. Grabe naman. Napapaihi ako sa sobrang kilig eh. Grabe naman 'tong epic. Dapat hindi pala ako dito hindi ako host dito, eh. Parang hindi yata makakatulog sa inggit, eh. Mapapasana all ka na lang. Dami bang kinilig diyan sa nasa YouTube? Lalo na yung mga ano, yung mga may mga bad experiences sa kanilang mga jowa, di ba? At lalo na yung mga wala pang jowa, kagaya ko. Oh, hanggang inggit na lang kayo. Tayo pala. Ihi talaga, Kuya Adel. Oo, sabi kasi maraming mga kinilig eh. Oo. Ayun. So yan, ang ganda naman ng kwento ng dalawang ito and we're looking forward talaga sa sa inyong love story. Hindi na exit story. Tapos na yun eh. Kumbaga ito na yung parang huling chapter, no? Yung kinukwento na lang natin yung naging pinagdaanan ninyo. And I hope ay marami ang na-inspire, no? Sa inyong exit journey at sa inyong love story. No, nakaka-inspire. So sana ay maging positive talaga hanggang sa dulo. Hanggang sa 1,000 years. Hanggang 1,000 years ba, no? Love story niya? Maghahari. 1,000 years. Hanggang 1,000 years. So yun, so di ko na pahabain, siguro, ano na lang, last word sa inyo, bago natin putulin itong episode na ito, and I hope siguro na nasabi nyo na rin lahat, ano. Sige, o sino ba unahin natin sa inyong dalawa? Closing remarks ninyo, guys. Sige, Hello. si Mikaela muna, bago si Potential, sige. Ayun, so ang masasabi ko lang sa mga gustong umexit pero alam mo yun, sa mga gustong umexit, ang masasabi ko lang timingan niyo lang, 'no? Kasi kami ni Micaela tinimingan lang namin ang pag-exit namin. Ah, Itong gusto kong sabihin, if you can exit gracefully, do it. Kung kaya niyong umexit ng graceful, kasi mas para sa'kin mas mapayapa yun. I think mas okay ang peace of mind kaysa iskandalo. So, kung makaka-exit kayo gracefully, do it. Ngayon, kapag nakakita kayo ng pagkakataon para umexit, i-grab niyo yun. Kasi para na ayun na yung parang one golden opportunity para makalaya kayo sa kultong sumasakal sa inyo, eh, 'no? Timingan niyo lang. May mga magagandang pagkakataon para umexit, i-grab niyo yun. Lilitaw naman yun, eh, lilitaw yung pagkakataon na yun para umexit. I-grab niyo yun. Huwag niyong sasayangin yung pagkakataon na yun, 'no? Saka kung feeling mo trap ka, ang masasabi ko lang, kung kasi lalo na yung mga pamilya nila, puro fanatic. Ang lagi kong sinasabi sa kanila, fake it till you make it, 'no?
Kumbaga, kailangan mo talagang magtiis kasi nasa poder ka pa ng pamilya mo. Ngayon, mag-aral ka ng mabuti, tapusin mo yung kolehiyo mo, maghanap ka ng magandang trabaho, tsaka ka umexit. Umexit ka ng matahimik, ng unti-unti. No? Ang pag-exit kasi hindi yan isang pitik lang. Unti-unting proseso yan. Hindi yan nakukuha sa isang araw lang. Yung pag-exit, dahan-dahan yan. No? Yun lang ang masasabi ko sa mga gustong umexit. Hopefully, dumating ang pagkakataon, maka-exit din kayo at makalaya din kayo sa MCGI. Alright. Thank you. Potential, sige. Your last word, Micaela. Go ahead. Kung ano man yung nabanggit ni Potential, yun na lang din yung masasabi ko na kung may opportunity na maka-exit kayo, exit na. Exit gracefully, tapos kailangan, kasi itong tip ko bakit umexit ako na mapayapa hindi ako nakipagtalo. Tahimik ka lang exit. Tahimik kang lalayas. Tapos, huwag ka makipagtalo. Pag tinanong ka na bakit ka umexit, tulad niya, tinanong ako nung last. Bakit ka umexit? Sabi yung worker, mabait to siya by the way. Sabi niya sa akin, bakit ka umexit? Sabi ko, ayoko na po. Ayoko na. Yung word lang, simple word, ayoko na. Huwag mo nang dugtungan, ayoko na. Tapos, tinanong niya bakit? Basta ayoko na. Yung ganong word, ayoko na. Sabi, tapos, ang ending na lang na sinabi niya, sige, Diyos nang bahala sa'yo. Sabi ko, salamat po. God bless. Okay, tapos ang usapan, yun nga yung sabi nila na, huwag mo nang pahabain, huwag ka na mag-explain. Pag ayaw mo na, ayaw mo na. Huwag mo nang ipilit. Kung ipipilit man nila, block them. Wala silang pakialam sa buhay mo. Buhay mo yan You live with your own ear naman Okay, sabi ko. Ganun lang. Sabi ko, binigyan tayo ng Diyos para paano tayo maging malaya. Sa mabuti. Para sa mabuti. Kung saan yung ikabubuti mo, dun ka. Yun lang din. At ako rin naman, as Micaela, nagdadasal pa rin naman. For sa mga exit at sa mga umanib. Tsaka sa mga nandun pa sa loob. Sabi ko, may hatol naman Hindi naman pinapansin ng Diyos ang relihiyon Ang pinapansin ng Diyos ang puso mo Ganun lang. As long as wala ka lang tatapakan ka. Tapos, ignore. Yun yung number 1 kong ginawa. Ignore. Lock niya ako. Tinignan niya ako na masama. Sa huli, magkita-kita na lang tayo. Yun na lang yung masasabi ko yan. Alright. Thank you, Micaela, and thank you, Potential. Ganda at very inspiring yung inyong exit journey. Kami halong kasamang kilig. Pati yung mga nasa YouTube, natin, mga kinilig no? Pero parang mata ko, parang nadadamay yata ako. Kuya Adel, sabi ni Jody Cairo, kailan kaya makakahanap ng single mom? At kasama ako. Ito pati ako nadamay. Sabi ni Pusa, kahit wala ka jowa, may pera ka naman. Di ba? O sabi ni Juan Tortrigo, as long successful sila at masaya, we support Potential at Micaela all the way. Ayan, may sumusuporta sa inyo. Sabi ni Tyrell Crisostomo, swerte yung single mom na makakatuloy ni Speaker Kuya Adel kasi anti-kulto na siya mayaman pa indeed. Ba't puro single mom? Ano ba yan? Sabi ni Pusa, may exit man kayo or hindi, wala akong pake, Kung gusto nyo dyan, di go, choices nyo yan. Mahalaga, wala na ako dyan. Yun, sa MCGI. Sabi ni Juan, worker, na meron mo nung dumalaw, then said, hindi ka nadadalo, Brad. Alright. Sabi ni Velasco, wow, pulot gata between Potential and Micaela. What do you mean pulot gata? Okay. Sabi ni Salud. Ha? Sorry, bad. Bad. Bulong na lang na. Ano ba yun? Green joke ba yun? Hindi ko alam Sorry, ano ba yun? Bulong na lang. Ibubulong na lang namin.
Bada. Meron pa lang ganun ha. Or Sorry, don't more. di ako Okay lang, aware. no problem. No problem Di ako aware po. na Okay lang. Alright. Okay Sabi ni lang. Selectable, I grew up sa Catholic and went to a Catholic school. We have this gay teacher. Ano naman yung gay na yan, Selectable? Okay. Sino ba? Sabi ni Storage Account, Catholic rin ako. Saan kayo siya pwede makausap? O, sino? Storage Account. O, saan daw pwede makausap si Potential? O, congrats kina Potential at Miguel, sabi ni Art 4Z. Kaya congrats sa couple, sabi ni Strange, Estrangherang Strange. Si Strange ba to? Strange, ikaw ba yan? Oy. Ito, isa rin to sa Ate mga very successful I Yes, don't know kung Ate siya Strange ko yan. Kaya, inosente talaga si Kuya Adel. Sabi sa Selectable, please read my comment, read comments. Oh, yan. Binasa ko na Selectable na may isa. I feel cringy. That's how I feel, sabi ng Selectable. Okay, kinulig ka rin ba, Selectable? For sure. Ayan, that's why I need Kuya Adel ng single man to show is the ropes. Alright, sabi ni po sa Catholic Night of Columbus. Oh, hello, sabi daw ni Strange. Ayan. Next time si Strange naman ng ating isasalang ha. Ready kayong dalawa ni alam mo na. Alright, Yes. sige, siguro Alright. yung rap na yun, marami pang gumahabol ng hindi ko na mabasa lahat yung inyong mga message, but wala pa tayong Facebook ngayon live dahil wala si Sogong Brooks. Nasa Kalayawan pa. Tayo muna po ang nag-handle. So, anyway, so much for that. Thank you po sa ating dalawang ngayon, guests. And I don't know if willing pa rin silang umakyat dito sa Broccoli TV soon, no? Di natin alam kung ano magiging, di ba? Next chapter ng kanilang buhay, pero at nakita natin yung naging chapter by chapter na naging exit journey itong dalawang ito. Saksing buhay po tayo dyan from the start, at now they are very successful and they have a very sweet and strong and looking forward na couple, no? Nagaling po dito sa Broccoli TV. Kaya ayan, we are very happy sa inyong dalawa. And this is this is a very good example, no? Na hindi totoo yung sinasabi ng MCGI na pagka lumabas ka ng kanilang samahan, ng iglesia, ay mapapasama ka. Pag lumabas ka ng MCGI, susumpain ka, no? At ikaw ay mapapariwara na, mapapahamak ka. So isa yan sa mga naging dilema ng mga dati na mga gustong lumabas pero hindi yung makalabas because of the mind conditioning, no? Na ginawa po ng court leader natin noon na si Soriano. Kaya this is a very good example and buhay na saksi itong dalawang ito na yung paniniwalang iyon ay mali. As a matter of fact, mas nagumanda pa yung kanilang buhay at naging mas successful pa sila sa kanilang mga field of career right now, di ba? So, yan, patunay po yan na hindi po totoo na pag lumabas ka ng MCGI, ikaw ay mapapasama o susumpain ka. Kaya congratulations, Potential and Micaela, and we are looking forward sa inyong relationship. Maraming salamat po sa lahat ng ating mga kapondahan ngayong gabi, and kita-kits po tayo muli sa next week ng ating episode na Pondahan ni Ate Pechay Season 2 live after court. Always remember, no? Valid yung nararamdaman mong tanong at duda, hindi ka nag-iisa. O po ang inyong lingkod, Kuya Adel. Magandang gabi po sa inyong lahat. I'm breaking away from these chains. I am Andromeda. Galactic courage, despite the pains. Call me Andromeda. I've become the master of my own fate, the captain of my soul.